Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay ating pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong August 9, 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, ito pong si Pepe ay katulad din po ni Bitcoin ay bumuo na rin po siya ng isang bullish candlestick kahapon. At mukhang ang nagdulot po nito ay yung kanyang naranasang rejection dito sa ating minor support line na nasa presyong 50 digits 645. Kaya yan, sa madaling salita ay ang nangyari po rito ay nakaranas po ng ayan, pagtalbog dito si Pepe. Ayan, tumalbog siya kaya umangat po siya. Kaya yung tanong po rito ay isa nga ba talaga itong rebound? Kapag sinabi nating isa itong rebound ay at tumalbog po siya rito ay ibig sabihin ay baka dito na ito na yung pinakamababa na kanyang ibinagsak at ito ay nagtapos na at magpapatuloy na ito sa kanyang pag-angat sa presyo. Ngunit hindi pa tayo nakakasiguro dyan sapagkat ang dahilan po niyan ay yung dalawang indicators po natin. Yan ay yung unang-una rito ay yung ating Hall-Street indicator ay kulay red yung kanyang pangangatawan at ibig pong sabihin ay bearish pa rin po ang kalagayan nitong si Pepe. At ganun din po yung ating QQE mod indicator dito. Yung kanyang QQE bar formation ay kulay red pa rin po. Yan at ito po ay sumasang-ayon na bearish ang kalagayan ni Pepe. Kaya yan, yun nga lang at ang lumiliit po yung sukat ng mga nabubuong QQE bars nito na maaring nagsasabi na malamang ay baka retracement lamang po yung nararanasang pag-angat sa presyo ni Pepe. Kaya hindi pa tayo nakakasiguro kung ito nga ay isang rebound. Kaya kailangan pa nating maghintay yan para makumpirma kung ito ba ay isang rebound or hindi. At sa tingin ko, pagdating po dito ay kung ito po yung mababasag ni Pepe, ang major resistance line natin na 40 digits 1082 or kung makakabalik po siya sa ibabaw ng major resistance line natin dito ay at saka dyan ay saka ako masasabi na makaka-recover na or may bagong trend na or bullish trend na itong si Pepe. At yan ay kung nagawa niyang makabalik dito. Ayan. Sabihin natin ay ayan po bumagsak siya at kung nagawa po niyang makabalik rito sa major resistance line natin na ito na 1082 ay dito ko na masasabi na dito na po siya makaka-recover. Tuluyan na po siyang makaka-recover. Ayan, pero hanggang nandito pa rin po yung market price. Ayan, nasa ibaba or nasa ilalim ng major resistance line natin dito ay medyo malabo pa rin po. Ayan, malabo pa rin po. Bearish pa rin po siya. Kaya, ayan, yung aking analysis po rito ay posible po siyang dito magkaroon ng rejection at magpapatuloy siya sa kanyang pagbagsak. Kung yan ay patuloy pa rin po na mananaig yung bearish na kalagayan nitong si Pepe. Kaya ayan, posibleng dito po siya magkaroon ng rejection tapos ayan, magpatuloy siya sa kanyang pagbagsak or dito po sa lower portion ng ating triangle pattern na nabasag dito. Kaya yan po yung dalawang posibilidad na mangyari dito. Kaya ayan, gayon pa man ay maganda pa rin po yung nangyari kahapon sapagkat pagdating naman po sa ating trades ay kumita po tayo kahapon. Nakapag-take profit po tayo sa minor resistance line na ito sa presyong 50 digits 879 sapagkat na-trigger po yung ating sell pending order na naman dito. Kaya masaya po tayo ngayon kay Pepe kasi kumikita pa rin po tayo maski nakakaranas ng pagbagsak ay ayan, nagagawa pa rin po natin kumita sa mga mga pagtalbog nito. Kagaya ng nangyari dito kahapon. Kaya ayan, pero ngayon ay mapapansin po natin na mukhang nahihirapan po talaga itong si Pepe na lampasan yung minor resistance line natin dito. Ayan, sapagkat mapapansin po natin na yung kasalukuyang nabubuong candlestick ay isang bearish candlestick. Yan, nagpapakita ng struggle na parang di po niya kayang
tagusin yung minor resistance line natin dito. Ayan po yung ating yung aking take profit dito kahapon ay sana yung mga ganun din po kayo, yung mga gumagaya or sinusundan yung aking simpleng paraan sa pag-trade dito kay Pepe. At ayan, wag po ninyong kakalimutan na mag-set ulit ng isang buy pending order dito sa 50 digit 645. Yan yung mga bago pa pala dito ay pagdating po sa pagti-take profit or pag-sell ay yung yan po yung nabili ko rito ay ito po yung aking binenta rito. Pero hindi po ibig sabihin na yung lahat ng aking nabili rito ay yan ang aking binenta rito. Yan, may portion lamang po rito. Yan, may portion po rito na nabili ko rito na siya yung ibinenta ko rito. Kasi yung nagtira pa ako para may mabenta ako sa mas mataas na presyo. Ayan, yan po yung aking simpleng paraan sa pagdating naman po sa pagti-take profit or pag-sell para makuha natin yung kita natin sa pagti-trade. Kaya yan po ulit yung aking mga live spot trading positions sa pagti-trade dito kay Pepe. Meron po akong dalawa na meron na po ako ngayong dalawang buy pending or sell pending order dito sa itaas at saka tatlong buy pending order dito sa ibaba. Nakatapat naman pa ang mga ito sa mga price level kung saan nakaset ang mga ito. Kaya kung nais po ninyong gayahin yung aking simpleng paraan sa pagti-trade dito kay Pepe ay ayan, napakalinaw po. I-post na lamang po ninyo yung video na ito at saka i-set up ninyo yung inyong trade sa inyong mga platform sa mga price levels na ito. Ayan, para kung umaangat po ang market price ni Pepe katulad ng nangyari rito kahapon ay sabay-sabay po tayong nakakapag-take profit or kumikita rito kay Pepe. At sa tuwing bumabagsak naman ito ay sabay-sabay naman po tayong nakakapag-accumulate ng ating Pepe token. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.